Greetings sa lahat. Tara magbasa na tayo natin libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 20 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 47. Hatulan ng Babylonia. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys at pare-pareho tayo dito matuto. Pasensya na, late na ako ngayon nagbasa ng Bible kasi bumiyahe pa tayo. Kararating lang natin. Okay, hahatulan ang Babylonia. Isaiah chapter 47 verse 1, sinabi ni Yahweh sa Babylonia, bumaba ka sa iyong trono at maupo ka sa alabok ng lupa dati para kang birhen. Isang lungsod na hindi malupig, ngunit hindi ka na ganoon ngayon. Isa ka ng alipin. Verse 2, hawakan mo ang batong gilingan at ikaw ay gumiling ng harina. Alisin mo na ang iyong belo at hubarin ang maagarang kasuotan, itaas mo ang iyong saya sa pagtawid sa batisan. Verse 3, malalantad sa mga tao ang hubad mong katawan, mabubunyag ang kahiyahiya mong kalagayan, walang makakapigil sa aking gagawin, ako'y maghihiganti. Verse 4, ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin, siya ang banal na Diyos ng Israel, ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Verse 5, Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, maupo ka na lang at manahimik doon sa dilim, sapagkat ikaw ay hindi natatawaging rina ng mga kaharian. Pasensya na sa ingay ng background guys, kasi tabing kalsada itong Novotel. Novotel Masbate itong kinaanuhan natin, kinalalagyan natin today. So, basahin na natin, maingay sa labas, ano? Dinig na dinig kasi, ayan kasi sa balkonahe, ano na siya kagad. Road na siya. Kaya tabing kalsada talaga tayo. Okay, verse 5. Ulitin ko lang yung verse 4 guys. Isaiah chapter 47 verse 4. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin, siya ang banal na Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Verse 5, sinabi ni Yahweh sa Babylonia, maupo ka na lang at manahimik doon sa dilim, sapagkat ikaw ay hindi natatawaging rina ng mga kaharian. Verse 6, nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sila'y aking itinakwil, aking pinabayaan na masakop mo at maging alipin. Pinarusahan mo silang walang awa, pati matatanday pinagmalupitan mo. Verse 7, sapagkat akala may mananatili kang reyna habang panahon, hindi mo na naisip na magwawakas ito pagdating ng araw. Verse 8, pakinggan mo ito, ikaw na mahilig sa kalayawan at nag-aakalang ikaw ay matiwasay, ang palagay mo sa sarili, kasindakila ka ng Diyos at ang paniwala mo'y wala kang katulad. Inakala mong hindi ka mabubiyuda at hindi mo mararanasan ang mamatayan ng anak. Verse 9, ngunit isang araw sa loob lamang ng isang saglit, anumang salamangka o mahika ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito. Mawawala ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Verse 10, panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakita sa iyo, iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos, wala nang hihigit pa sa iyo. Verse 11, ngunit darating sa iyo ang kapahamakan at walang makahadlang kahit ang nalalaman mo sa salamangka. Darating sa iyo ang sumpa at hindi mo ito maiiwasan. Biglang darating sa iyo ang pagkawasak na hindi mo akalaing mangyayari. Verse 12, itago mo na lang ang salamangkang alam mo mula sa iyong kabataan, baka sakaling magamit mo pa yan bilang panakot sa iyong kaaway. Verse 13, wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa inasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula ng mangyayari bukas batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Verse 14, sila'y parang dayaming masusunog kahit ang sarili nila'y hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito hindi nakaraniwang init na pampaalis ng ginaw. Verse 15, walang maitutulong sa iyo ang mga astrologo na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo, sapagkat ikaw ay iiwan na nila, walang matitira upang iligtas ka. Si Yahweh ang Diyos ng panahong darating. Isaiah chapter 48 verse 1. Dinggin mo ito, o bayang Israel, kayong nagmula sa lahi ni Judah, sumumpa kayong maglilingkod kay Yahweh at sasampahin ang Diyos ng Israel. Ngunit hindi kayo naging tapat sa Kanya. Isaiah chapter 48 verse 2, ipinagmamalaki ninyong kayo'y nakatira sa banal na lungsod at ako'y umaasa na
Sa Diyos ng Israel ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 3, sinabi ni Yahweh sa Israel noong una pa'y alam ko na kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay bigla ko itong isa na sa katuparan. Verse 4, alam kong matitigas ang inyong ulo. May liig na parang bakal at noo na parang tanso. Verse 5, kaya noon pa ipinahayag ko na ang mangyayari sa iyo upang kung maganap na huwag ninyong isipin na ang mga Diyos-Diyosan ang may gawa nito. Verse 6, lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. Ngayon may ihayag akong bago, mga bagay na hindi ko inihayag noon. Verse 7, ngayon ko pa lamang ito gagawin, wala pang pangyayaring katulad nito noon para hindi ninyo masabing ito ay alam na ninyo. Verse 8, alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan sapagkat lagi na lamang kayo naghihimagsik. Kaya tungkol dito ay wala kayong alam, kahit kapirasong balita ay walang natatanggap. Verse 9, dahil rin sa karangalan ko, ako'y nagpigil dahil dito hindi ko na kayo lilipulin. Verse 10, sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Isaiah chapter 48 verse 11, ang ginawa ko'y para na rin sa sariling kapakanan, paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makakahati kahit na sino man. Si Zero ang pinunong pinili ni Yahweh. Verse 12, sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin o Israel, bayang aking hinirang, ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. Verse 13, ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig, ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. Verse 14, magsama-sama kayo at makinig. Walang nakaalam isa man sa mga Diyos-Diyosan na ang hinirang ko ang lulusob sa Babylonia, at gagawin niya ang lahat ng ipapagawa ko. Verse 15, ako ang tumawag sa kanya, pinatnubayan ko siya at pinagtagumpay. Verse 16, kayo ay lumapit at pakinggan ang aking sasabihin. Sa mula't mula pa'y hayagan akong magsalita. At ang sabihin ko ay aking ginagawa sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoong Yahweh, ako'y kanyang sinugo. Ang plano ni Yahweh sa kanyang bayan. Verse 17, ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, ni Yahweh na iyo tumubas, ako ang iyong Diyos na si Yahweh, tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatumbayan kita sa daan na dapat mong lakaran kung sinusunod. Verse 18, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana ay dadaloy sa iyo parang ilog ang hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang along gumugulong sa dalampasigan. Verse 19, ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Verse 20, lisanin ninyo ang Babylonia, takasan ninyo ang Chaldeia, buong galak na inyong ihahayag sa lahat ng lugar na iniligtas ni Yahweh ang lingkod niyang si Israel. Verse 21, nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel sa pagtawid sa malawak at mainit na disyerto, hindi ito nauhaw, bahagya man sapagkat binutas niya ang isang malaking bato at ang tubig ay bumukal. Isaiah chapter 48 verse 22, ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Okay, hanggang dito na lang guys. Bukas na itong chapter 49. Ang Israel ang tanglaw na sa mga bansa. So yun, pinagpalat talaga Israel guys. Bye everyone. God bless.